Good morning mga kabatang helmet. So ito, may nag-send sa atin ito via PM. So good morning muna and a blessed Sunday sa ating lahat. May nag-send sa atin ito sa PM and dito sa video na to talagang pinagkumpara, inihalin tulad si Mayor Leni Robredo at si Mayor Vico Sotto. So ito, may grab shoutout muna tayo kay Magkano dahil siya po yung nag-upload ng video na yan. Pero grabe talaga. Kahit nung pa man mga kabatang helmet na ina-upload natin si Mayor Vico, si Mayor Leni, halos parehas nga sila. Kasi nga, diba sabi ko nga sa inyo, si Mayor Vico, may nag-viral na video kamakailan kung saan makikita si Mayor Vico Sotto sa isang misa. Tahimik lang na nakaupo sa likuran, walang bodyguards. Nakasuot lang ng simpleng shirt at pantalon, walang pa VIP. Tahimik at simple. Sa kabilang banda, may isa ring video na nag-viral kung saan isang empleyado ng City Hall ang nag-share ng moment na si Mayor Leni Robredo ay pumasok sa opisina ng 6:30 ng umaga. Naglalakad, walang security guard. Parang ordinaryong empleyado lang ng City Hall. Kung may pagkakapareho man silang dalawa, ito yon. Pareho silang mapagpakumbaba. Walang yapang, walang flex ng kapangyarihan, purong good governance lang. At alam mo ba kung saan pa sila magkapareho? Kapag tinanong mo sila tungkol sa future elections at kung tatakbo ba sila sa pagkapresidente, iisa ang sagot nila. Tingin ko magiging unfair para sa city kung gagamitin ko lang yung pag-mayor bilang shortcut point. Tingin ko hindi ako magiging effective mayor pag ang iniisip ko kaagad yung 2028. Kasi baka lahat PR na lang yung gawin ko. You could be the next president of the Philippines and you have supporters, believers, also thinking Vico Sotto is the president we need. When you hear that, what do you think? Well, the first thing that I think is that sana hindi sila ganun mag-isip. Diretsahan pa ang sinabi ni Mayor Vico sa isang interview, I quote, 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung ano ang sa tingin ko ang tama. Naalala ko tuloy yung isang kasabihan. Sometimes, the best leaders are the ones who have no interest in leading. They're more interested in doing what is right, not what is popular. At kitang-kita ito sa pananaw nila bilang public servants. Huwag tayong maghanap ng savior. Huwag tayong maghanap ng isang tao na magbabago ng buhay natin. Tayo kumilos tayo kung nasan tayo ngayon. Mayor ka, gawin mo kung anong pwede mong gawin. At pansin nyo ba kung sino pa ang simple, kung sino pa yung hindi pa bida, at kung sino pa ang ayaw maging pangulo, sila pa yung may pinakamalinis at pinakamaayos sa performance sa kanilang nasasakupan. Ang resibo? Si Mayor Vico Sotto, siya lang naman ang unang mayor na binigyan ng award bilang Global Anti-Corruption Champion ng US State Department. Malinis din ang audit ng Pasig LGU. At dahil sa disiplina sa pera, nakaipon ang Pasig ng 3 billion savings. Ngayon, nagpapatayo na ng 9.6 billion pesos ang Pasig ng bagong world-class City Hall campus. At kamakailan lang, binuksan nila ito. Ang Pasig Ice Hub, isang pasilidad kung saan pinoproseso ang basura at ginagawang mga gamit tulad ng bags, hollow blocks, at iba pang materials na pwedeng ibenta at pagkakitaan. How about Mayor Leni Robredo? Eto, super nakakabilib din in fairness. Take note, ilang buwan pa lang siyang mayor. Kapapanalo lang niya last year. Pero ang galaw at output, parang nakailang termino na. Sa Naga City, may sarili silang app. Ang My Naga app. I-search mo na lang kung ano ang kayang gawin ng app na yan. Mapapasana all ka talaga. Si Mayor Leni din, ang first ever female mayor ng Naga. At napakarami ang nakapilang major projects niya. Nandyan ang Naga River Esplanade, pati na rin ang Metro Naga Sports Complex. Andyan din ang 6 na detention ponds para sa flood control ng buong lungsod. Ibig sabihin, hindi lang sila nakaasa sa DPWH. At syempre, siya rin ang nag-spearhead ng Angat Buhay Foundation na itinuturing na most trusted organization sa buong bansa. In short, itong dalawang mayors na ito, parehong malinis ang record. Walang bahid ng korupsyon, hindi uhaw sa mas mataas na posisyon. Pero ang kapalit noon, ang naririnig natin mula sa ilan na kesyo hindi pa daw siya handa or tatawaging classic na lugaw o kung wala mang mapuna sa kanila mismo, mga kamag-anak nila ang binabanatan. Mga kababayan, malinaw naman, deserve nila ang papuri kapag tama ang ginagawa nila.
Pero hindi natin sila sinasamba. Hindi sila immune sa kritisismo. At kapag dumating ang araw na magkamali sila, at kapag may ebidensya ng panlilinlang, pang-aabuso, o pag nanakaw si Mayor Lenny o si Mayor Vico, una pa tayong mangunguna sa paniningil. Dahil ang tunay na demokrasya ay hindi yung may iniidolo tayong politiko. Ito yung marunong tayong magbigay ng credit kapag tama at may tapang tayong bumatikos kapag may mali. Talagang ano siya ni Sec Jess Robredo. So may nakausap na rin tayo before. May galap shoutout kay Tita Yoli na si Mayor Vico, yung talagang pattern niya in terms sa pamamahala, in terms sa leadership, nakapattern yun kung paano mamahala or mamuno si Sec Jess Robredo. So, talagang good governance. So, ayan nga mga bata helmet. Panoorin nyo muna yan. And, ikaw may rin kung ano masasabi nyo. Kasi talagang, sa panahon ngayon, na kailangan lang talaga natin isang Mayor Lenny Robredo at isang Mayor Vico Soto. Pero sa 2028 nga, nagsabi na nga si Mayor Vico na hindi siya tatakbo. Pero, diba, malay natin, kung dun talaga yung kanyang tadhana, nandun talaga yung kanyang path, wala na siyang magagawa kundi mag-lead sa buong Pilipinas. Pero ayan nga mga batang helmet, dahil Sunday ngayon, Blessed Sunday, so dapat good vibes muna tayo. Kasi bukas,